Gaano nga ba kabigat ang sakit na nararamdaman ng isang ama kapag ang mismong sarili niyang anak ay nahihiya sa kanya at itinatakwil siya dahil lamang sa kanyang kahirapan? Paano kung sa kabila ng iyong pagpapakuba sa mabigat na trabaho para lang maipag-aral siya, ay mas piliin pa niyang sumama sa maling barkada at sumaway sa lahat ng payo mo? Isang kwento ng isang amang walang ibang hangad, kundi ang magandang hinaharap para sa kanyang nag-iisang anak na babae. Ngunit paano kung darating ang araw na ang anak na kanyang iningatan ay masilaw sa marangyang buhay, magrebelde at tuluyang lumaya sa kanyang piling? Tatalikuran mo rin ba ang sarili mong dugo kapag siya ang nagkamali at nalugmok sa matinding dusa? O paninindigan mo pa rin ang pagiging ama para protektahan at gabayan siya pabalik sa tamang landas? Hanggang saan ang lambot ng puso ng isang magulang para sa anak na paulit-ulit siyang sinaktan? Pero teka lang mga kakwentuhan, bago tayo magpatuloy, siguraduhin mong nakasubscribe ka na at ilike mo ang kwentong ito. I-share mo na rin sa iyong mga kaibigan para mas marami pa tayong magawa na ganitong klaseng kwento. Ano? Tara, simulan na natin. Dito lang yan sa Kwentong Tinig. Hindi maiwasang dumaing ni Dante nang maihiga niya ang katawan sa manipis na kutsyon sa kwarto. Masakit ang kanyang katawan at masama ang pakiramdam niya dahil sa bigat ng trabaho. Pero kailangan niyang magtiis para sa nag-iisa niyang anak na babae na kasalukuyang nag-aaral bilang grade 11. Handa na sana niyang ipikit ang mga mata para matulog. Pero nagising ang diwa niya dahil sa malakas na pagbagsak ng pinto. "Gloria! Ikaw na ba yan? Bakit nagdadabog ka?" Tumayo nga siya at nilabas ito. Nakita niya ang anak na nakaupo at nakasimangot. "Anak, may problema ba? Bakit ang aga mo ring umuwi? May pasok ka pa na kahapon, di ba?" Ikaw ang problema ko. Galit nitong inilapag ang baunan. Ang sabi ko, fried chicken ang gusto kong ulam. Bakit itlog na naman ang nasa banganan ko? Hindi na tuloy ako sumabay sa mga classmates ko. "Gloria, wala pang sahod si tatay. Ipinambayad ko sa school mo, di ba? Binilhan din kita ng mga bago mong gamit." Mahinahon niyang sagot. Bakit ba kasi ganyan ka lang? Bakit ba hindi ka mayaman kagaya ng mga magulang ng kaklase ko? Nakakainis ka! Masakit sa kanya na marinig ang mga ganoong salita mula sa anak. Pero aminado naman siyang kasalanan niya. "Pasensya na anak. Ito lang talaga ang kaya ni tatay. Hayaan mo, babawi ako kapag ibinigay na ang sahod namin. Bibilhan kita ng masarap na ulam." Hindi na kailangan. Tumayo ito. Oo nga pala, may meeting ng parents bukas sa school. Pero wag ka nang pumunta. Ang dungis-dungis mo kasi. Sigurado rin akong hindi mo maiintindihan ang mga sasabihin doon. Sinong papupuntahin mo? Kailangan kong pumunta roon. Wag na nga sabi, diba? Sigaw nito sa kanya. "Gloria, wag mo kong sigawan ng ganyan. Nawawalan ka na ng galang sa akin, ha?" Hindi siya nito pinansin at pumasok lang sa sariling kwarto. Napahinga naman ng malalim si Dante at iniligpit na lang ang mga kalat ng kanyang anak. Hindi niya rin alam kung bakit nagkakaganon si Gloria. Malambing naman ito noon at magalang. Pero habang lumalaki nga, nakikita niyang nakakaramdam ito ng inggit sa iba. Sinisisi naman ni Dante ang sarili dahil hindi niya maibigay kaagad ang mga bagay na gusto nito. Dahil hindi ganoon kalaki ang kita niya sa pagkukonstruksyon at pagmemekaniko. Napahinga na nga lang siya ng malalim at inisip na dala lang ng pagdadalaga kung bakit ganoon ang kanyang anak. Mas nagdoble kayod pa nga si Dante sa trabaho. Lalo pa at may bayaran na naman sa school ang kanyang anak. Kahit pa madalas siyang magkasakit, iniinda niya na lamang yon. "Gloria, sino yung kasama mo? Hindi ba at may pasok ka sa school?" Kunot noong tanong niya sa anak. Nagpapahinga kasi siya sa tindahan nang dumaan ang kanyang anak, kasama ang dalawang babae at isang lalaking hawak ito sa braso. "Sino siya, Gloria?" Kunot noong tanong ng lalaki. Huwag na lang natin siyang pansinin. Bilisan na lang natin para makapunta agad tayo sa pupuntahan natin.
Sagot lang nito. Akmang lalampasan nila si Dante, kaya agad nitong hinila ang anak. Nagkakating classes ka ba? Hindi ka aalis. Bumalik ka sa school nyo at makinig mabuti sa teacher. Seryosong saad niya. Bitawan mo nga ako. Wala naman kaming gagawin kaya magsasaya na lang kami. Inis na saad ng dalaga. Magsasaya? Iba na ang ginagawa mo, Gloria. At sino yung kasama mong lalaki? Hindi ba at sinabi kong huwag ka munang magnanobyo? Naglilihim ka ba sa akin? Hindi na nga napigilan ni Dante na magtaas ng boses. Ano tang pakialam mo? Pagod ako sa pag-aaral, kaya anong masama kung magsaya ako? Isa pa, ano naman kung mag-boyfriend ako? Hindi naman ako masisira. Sagot ni Gloria. Hindi ka magnanobyo-nobyo, Gloria. Kung hindi ka papasok, umuwi ka ng bahay. Ayoko nga! Umuwi ka o kakalad ka rin kita. Gloria, ayokong gawin sa'yo mga bagay na to. Pero sumusobra na yung ugali mo. Nagiging bastos ka na! Naiiyak na itinulak naman siya ng dalaga bago tumakbo paalis. Napahirot naman sa sentido si Dante bago lingunin ang nobyo ng anak. Bata pa si Gloria. Kung mahal mo talaga siya, maghintay ka hanggang pwede na. Sabi lang niya rito. Ayaw niyang maghigpit masyado sa anak at ayaw niyang maging matigas dito. Pero kung yun lang ang paraan para tumino ito, gagawin niya kahit mabigat sa kanyang loob. Sa paghihigpit niya nga sa anak, napansin niyang parang mas napadalas pa ang pagre-rebelde nito. Madalas itong umuwi ng late at kung minsan nga ay amoy alak pa. Kinumpronta niya ito pero palagi nga lang din silang nauuwi sa away. At dumadating sa punto na hindi na niya maiwasang masampal ito. Bakit ka nag-iimpake? Nadatnan niya ito sa kwarto na naghahakot ng damit. Isa pa, tumawag yung teacher mo sa akin. Hindi ka raw pumapasok at may bagsak ka. Gloria, ano bang nangyayari sa'yo? Hindi ka naman ganyan dati, di ba? Dahil nakakapagod ka maging tatay. Hindi mo maibigay ang mga gusto ko. Hindi mo mabili ang mga mabahaling gamit na kagaya sa mga kaklase ko. Hindi siya nakasagot dahil sa sinabi ng anak. Hindi ka rin nakapag-aral at sira-sira itong bahay natin, kaya hindi ako makapagpapunta ng kaibigan. Kung ganito lang pala ang buhay ko nakakaharapin kasama ka, sana ibinigay mo na lang ako kay nanay. Durog na durog si Dante dahil sa mga isinambit ng kanyang anak. Hindi siya makapaniwala na ang batang ayaw humiwalay sa kanya noon. Itinatakwil siya ngayon. Anak, hindi naman kita ginugutom, di ba? Nabibili ko rin naman ang mga gusto mo, pero hindi naman kaagad. Nagpapakako ba ako magtrabaho para makapag-aral ka? Inuuna kita bago itong bahay natin kasi mas importante ka. Tumulo ang kanyang luha. Hindi kita ibinigay sa nanay mo kasi ayaw niya sa atin. Kahit mahirap, itinaguyod kita. Gloria, anong nangyari sa iyo? Nasaan na yung mabait at marespeto kong anak? Nasaan na yung marunong makinig sa akin at hindi nagre-reklamo sa buhay? Gloria, masyado kang nagpadala sa mga uso ngayon. Kaya pati sarili mo at ako, nakalimutan mo na. Gusto ko nang umalis. Doon ako titira sa boyfriend ko kasi mas masaya doon at mas maganda ang buhay. Pinunasan niya ang luha. Gusto mong umalis? Sige, umalis ka. Magrebelde ka at pabayaan mo ang sarili mo. Pero ito ang tatandaan mo. Sa oras na matauhan ka, huwag kang magmamakaawa sa akin bumalik. Sige na! Suwayin mo ako at piliin na makakasama sa'yo. Hindi sumagot ang dalaga at lumabas lang ng sariling kwarto. Nangihinang napaupo naman si Dante bago mapayakap sa sarili. Parang mas dumoble ang pagod niya dahil sa nangyari ngayon. Mabigat sa loob niya na pagsalitaan ng ganoon ang anak. Pero gusto niyang matuto ito dahil alam niyang kapag hindi siya nagmatigas, patuloy lang siya nitong babastusin. Kahit nga galit si Dante sa anak, nakikibalita pa rin siya dito at nalaman niyang hindi na ito nag-aral kaya mas lalo lang sumama ang kanyang loob. Ganoon pa man, palihim pa rin siyang nag-aabot ng pera dito para may panggastos pa rin ito. Talagang hindi mo matiis ang anak mo, no?
Sabi ng nagweweteng na si Balong, kapitbahay ito ng boyfriend ng kanyang anak at dito niya pinapaabot ang pera para sa anak. Ganon siguro kapag magulang ka na. Kahit anong pagmamatigas mo ng puso, lalambot ka pa rin para sa anak mo. Sagot niya. Napakaswerte na ni Gloria sa'yo, pero mas pinili pa rin niya ang lalaki. Balang araw matatauhan din niyang anak mo. Magsisisi din niya na ginanyan ka niya. Ngumiti lang siya bago iabot dito ang 500. Ikaw nang bahalang mag-abot sa kanya ha. Balitaan mo na lang din ako kung anong nangyayari sa kanya. Ako nang bahala dito, Dante. Sagot nito bago tapikin ang kanyang balikat. Bumalik nga si Dante sa pagtatrabaho dahil tapos na ang kanyang break time. Laking pasasalamat niya nga at hindi na ganoon kabigat ang kanyang trabaho. Sir, siya po ang nag-ayos ng sasakyan niyo. Sa gitna nga ng paglilinis niya ng mga gamit, lumapit sa kanya ang boss nila kasama ang isang yayamaning lalaki. Ikaw pala, Dante. Ngumiti ang yayamaning lalaki sa kanya bago maglahad ng kamay. Ako nga pala si Gio, may-ari ng isang automotive company. Agad namang pinunasan ni Dante ang kamay at nakipagkamay dito. Nice to meet you, sir. Nakita ko na pulido ang pagkakagawa mo sa sasakyan ko at nilinis mo pa siya. Kung papayag ka, gusto sana kitang kuhanin para magtrabaho sa akin. Kagaya mo kasi ang hinahanap namin sa company. Nanlaki ang mga mata niya. Sigurado ho ba kayo, sir? Wala ho akong gaanong experience. Hindi rin ho mataas ang naging edukasyon ko. Sapat na sa akin na maganda at tapat mong serbisyo. Kung interesado ka, pumunta ka bukas sa company ko. Inabutan siya nito ng calling card. Doon ko i-discuss sa'yo ang lahat. Nagmamadali kasi ako dahil may meeting pa ako. Tumango siya. Maraming salamat po, sir. Maraming salamat po. Ngumiti lamang ang lalaki bago umalis. Napatitig naman si Dante sa calling card na nasa kanyang kamay. Hindi niya kaagad sasayangin ang oportunidad na dumating sa kanya. Sa isang iglap nga, nagbago ang buhay ni Dante. Sa isang kumpanya na siyang nagtatrabaho at malaki ang kanyang sinasahod. Iniipon niya ang sahod dahil wala naman siyang pagkakagastusan. Ngunit kahit ganoon pa nga, alam niyang may kulang pa rin sa kanyang buhay. At iyon ay ang kanyang nag-iisang anak. Dante, yung anak mo pinapahiya ng pamilya ng nobyo niya. Papasok siya ng trabaho nang salubungin siya ni Balong. Isa pa pala, yung anak mo pala buntis, 5 buwan na. Kailan ko lang din nalaman. Dalhin mo ako doon. Dinala nga siya ni Balong sa lugar ng nobyo ng anak. Parang ang dinurog ang puso niya nang makita ang anak na nagdadampot ng mga gamit sa kalsada. Malaki nga ang tiyan nito. Pinagpepiestahan ito ng mga tao sa paligid. Hindi nga siya nag-aksaya ng panahon at kaagad itong nilapitan para tulungan. Napaangat naman ang tingin sa kanya ang dalaga at mas lalong napaiyak. Tay, Uuwi na tayo. Sabi niya lang. sorry, Tay. Sorry po. Tinulungan niya itong tumayo bago bitbitin ang mga gamit nito. Pagkatapos nga ay nilingon niya ang nobyo nito at ang pamilya ng nobyo nito. Kung ayaw niyo pala sa kanya, dapat binalik niyo sa akin at hindi pinahiya ng ganito. Ikaw lalaki ka. Ikaw ang pumasok sa buhay ni Gloria. Tapos ngayon gaganituhin mo lang ang anak ko. Tandaan mo to. Hinding-hindi mo mahahawakan ulit ang anak ko. Ganoon na rin ang apo ko. Pagkatapos ay hinila niya ang anak paalis doon. Habang naglalakad nga ay iyak lang ng iyak si Gloria. Sobra-sobra siyang nahihiya sa ama dahil sa pagre-rebelde niya noon. Hindi niya nga alam sa sarili kung karapat dapat pa siyang maging anak nito. Pagdating sa bahay, pinaupo siya ng ama at kinuhanan ng tubig. Nakatitig nga lang siya dito habang inaasikaso siya. Tay, Gaano ka nakatagal minamaltrato doon? Seryosong tanong ng ama. noong unang buwan ko po doon, mababait naman sila sa akin. Kaso nagbago nang nakabuntis ng mayaman yung boyfriend ko. Umiiyak nitong sagot. Bakit hindi ka bumalik? Gloria, hindi nga ako pumapayag na madapuan ka ng lamok noong bata ka. Tapos sasaktan ka lang nila ng ganoon? Dapat umuwi ka kaagad. Nandito naman si tatay eh. Naiyak na nga rin si Dante dahil sa galit.
Nahihiya na ako, Tay, kasi sobrang pasaway ko. Hindi ako nakinig sa inyo, tapos pinili ang inggit ko. Nabastos ko kayo at napagsalitaan. Sorry po, Tay. Sana po mapatawad niyo po ako. Sorry po kung pinili ko maging masamang anak, kahit napakabuti niyong anak. Sorry, Tay. Niyakap ito ni Gloria. Sorry po kung nabigo ko kayo. Sorry, Tatay. Sorry po. Gloria, may nasabi ako noon pero hindi ko intensyon yon. Araw-araw kitang hinihintay na bumalik sa akin. Araw-araw kong hinihintay na humingi ka ng tulong sa akin. Humiwalay sa yakap si Dante. Ipangako mong makikinig ka na kay tatay, ha? Kasi para sa ikabubuti mo naman ang ginagawa ko. Opo, Tay. Opo. Ngumiti siya. Huwag nang umiyak at baka mapano pa kayo ng apo ko. Malugod na tinanggap ni Dante muli ang anak at inalagaang mabuti. Ang kulang nga sa buhay ni Dante na palagi niyang hinahanap-hanap ay nakabalik na sa kanya. Ang kanyang unika iha. Tatay, nagluto po akong almusal. Nakangiting salubong nito nang makauwi siya galing trabaho. Napangiti naman siya. Sakto anak, gutom na si tatay. Ang dami kasing naging trabaho ni tatay. Pero masaya dahil maraming natutuwa sa aking client. Galing-galing talaga ng gwapo kong tatay. Huwag mo kong bulahin at kumain na lang tayo. Alam kong gutom na yung apo ko dyan sa tiyan mo. Napatawa naman si Gloria at tumango lamang. Tatay, kapag nakapanganak ako, babalik po ako sa pag-aaral. Magtatapos po ako, tutuparin ko ang pangako ko sa inyo noon. Pangako ko pong hindi na ako magbubulakbol ulit. Sabi ni Gloria habang kumakain sila. Masaya akong marinig mula sa iyo ang bagay na yan, Gloria. Kapag may problema ka, magsabi ka kaagad sa akin. Magpakabait ka na rin, lalo na para sa baby mo. Tumango naman ang babae. Opo, tatay. Maraming salamat po sa lahat. Mahal na mahal po kita. Sobrang mahal na mahal ka rin ni tatay, anak ko. Masaya si Dante dahil unti-unti nang bumabalik sa kanya ang Gloria na mahal siya. Nang manganak si Gloria, kumuha si Dante ng taga-alaga dito dahil madalas nga siya nasa trabaho. Gusto niya masiguradong maayos lang talaga ang anak at hindi ito nahihirapan. Lalo pa at bata pa nga ito. Kamusta naman ang botsyog kong apo na yan? Mas nawawala nga rin ang pagod niya sa trabaho dahil dalawa na ang sumasalubong sa kanya pag-uwi. Madaldal na po kahit ilang buwan pa lang. Sagot ni Gloria. Napag-usapan nga nilang mag-ama na babalik si Gloria sa pag-aaral kapag 1 taon na ang anak nito. Ayaw kasi nilang ipaalaga muna ito sa iba kaya dadalhin na lang ito ni Gloria sa school. Kumain ka na ba? Napadede mo na rin ba ang apo ko? Baka mamaya nagpapagutom ka, Gloria. Masama yun sa kalusugan mo. Sunod-sunod na tanong ni Dante. Tapos na po kaming dalawang kumain. Nakahain na po din sa lamesa kaya kumain ka na rin po. Tumango siya. Sige na, patulugin mo muna yung botsyog natin para makapagpahinga ka na rin. Opo, tay. Dumiretso nga si Dante sa kusina at nagsimulang kumain. Sa panganganak nga ni Gloria, siya lahat ang gumastos. Hindi siya humingi sa pamilya ng nakabuntis sa kanyang anak dahil ayaw niya ng utang na loob dito. Ilang beses nga ring bumalik ang dating nobyo ng anak sa kanila pero hindi niya talaga pinahahawak dito ang anak o ang kanyang apo. Pagkatapos kumain, dumiretso siya sa kwarto para magpalit ng damit. Inilagay niya ang pinaghubaran sa labahan. Oh, bakit hindi ka pa nagpapahinga? Nadatnan niya ang kanyang anak sa sala. Gusto po kitang yakapin. Lumapit ito sa kanya at yumakap. Tatay, alam kong paulit-ulit mo nang naririnig, pero gusto ko ulit magpasalamat. Thank you sa pagiging mabuting ama kahit parang napakasama ko sa'yo. Thank you po sa pagpapakaama kahit hindi ako naging anak sa inyo. Maraming salamat, tatay. Obligasyon kita, kaya hindi mo kailangang humingi ng pasasalamat. Isa pa, kinalimutan ko na ang nangyari noon kaya huwag na natin balikan. Ang mahalaga ngayon ay namulat ka na sa realidad at natuto ka na. Tandaan mong palagi lang akong nandito para sa inyo ng apo ko. Mahal na mahal ko kayo. Naiyak naman si Gloria at mas lalong yumakap sa kanyang ama.
Tinupad nga ni Gloria ang pangako sa ama na babalik siya sa pag-aaral. Palagi niyang kasama ang anak at hindi naman ito nagpapasaway kaya hindi siya nagugulo. Dahil sa mga pagkakamali noon ng dalaga, unti-unti na siyang namulat ngayon sa realidad. Unti-unti siyang natuto at nagsisi sa mga maling desisyon niya. Sa susunod na pasukan, kolehiyo ka na. Nakangiting sabi sa kanya ng ama. Tumango si Gloria bago isuot ang medalya sa ama. Para po sa iyo ang medalya kong yan. Sa susunod po, sertipiko ng pagtatapos ko sa kolehiyo ang sunod kong ibibigay sa iyo. Masaya ako para sa iyo, anak ko. Kahit pa lumipas ang ilang taon o dekada, palagi mong tatandaan na ikaw ang baby girl ni tatay. Ikaw naman po ang best tatay at nanay ko. Sabay buhat ni Gloria sa anak. Ngumiti nga lang si Dante bago yakapin ang kanyang apo. Lumipas nga ang mga taon. Naging successful si Gloria. Kahit nga nagkamali siya noon, bumawi naman siya para itama ang lahat. Nakagraduate nga siya ng kolehiyo at nakapasa ng board exam. Ngayon, isa na siyang doktor sa malaking ospital. Pinatigil na rin niya ang ama sa pagtatrabaho at pinagpahinga na lang sa bahay para na rin may kasama ang kanyang anak. Parang dati lang, nagpapabili ka lang ng mga laruang pang doktor. Tapos, gagamutin ako. Tignan mo ngayon, isa ka ng ganap na doktor. Nakangiting sabi ng kanyang ama. Dahil po yun lahat sa iyo, tatay. Dahil po sa pagiging mabuting magulang niyo, nakuha ko lahat ang mga pangarap ko noon. Tugon niya. Mama, ako rin po gusto ko maging doktor. O kaya po yung nagagawa ng mga sasakyan. Pagsabad ni Glyza, 10 taong gulang na nga ito ngayon. Dapat mag-aral kang mabuti at makinig palagi sa payo namin ni lolo mo. Huwag kang gagaya kay mami na naging matigas ang ulo at nagpaiyak kay lolo mo. Sagot ni Gloria sa anak. Hindi ko po paiiyakin si lolo kasi sobrang love ko po siya. Good girl din po ako palagi sa kanya kapag wala ka po sa house. Nakangiting sabi ng batang babae. Pareho lang kayong good girl ni mama mo at masaya si lolo dahil meron kayong dalawa sa buhay ko. Nakangiting sabi naman ni Dante. Niyakap nga siya ng anak at ng kanyang apo kaya mas lalong lumawak ang kanyang ngiti. Kahit nga marami silang struggle sa buhay, nalampasan naman nila yon lahat at naging masaya sa huli. At masaya siya dahil sabay rin silang mag-ama na umangat. Palaging makinig sa mga magulang dahil alam nila ang ikabubuti para sa iyo. Huwag niyo silang bastusin dahil sa huli, sa kanila pa rin kayo tatakbo para humingi ng kakampi. At hanggang dito na lang ang magandang storyang ito. Kung nagustuhan mo ang ating ibinahaging storya, huwag mong kalimutang pindutin ang like button. At kung nais mo pang makarinig ng mas marami pang inspiring stories, mag-subscribe ka na at hit ang notification bell para lagi kang updated sa aming mga susunod na kwento. Maaari mo rin itong share sa iyong mga kaibigan at mahal sa buhay at huwag ka mahiyang mag-iwan ng comment. Sabihin mo sa amin kung saan ka nanonood at kung anong aral lang yung napulot mula sa kwento natin ngayon. Maraming salamat sa iyong pakikinig. Hanggang sa muli, kakwentuhan.